Sa isang maliit ngunit mataong bayan sa gilid ng Maynila, doon nagsimula ang kwento ni Althea Villamor, 26 na taong gulang, tahimik, masipag, at sanay magsakripisyo para sa pamilya. Lumaki siyang hindi marangya ang buhay. Ang kanyang ama ay matagal nang namatay, at ang kanyang ina ay maisakit sa puso na nangangailangan ng mahal na gamutan. Araw-araw, nagtatrabaho si Althea bilang accounting assistant sa isang construction firm, sapat lang ang kinikita para sa renta, pagkain at ospital. Wala siyang luho, wala siyang oras mangarap. Ang tanging pangarap niya ay mabuhay ng payapa kasama ang kanyang ina. Sa kabilang mundo, malayo sa ingay ng lungsod, may isang lalaking piniling talikuran ang marangyang buhay, si Lucas Alvarez. Sa mata ng mga tao, isa lamang siyang simpleng lalaki, tahimik, may lumang sapatos, at nagtatrabaho bilang maintenance staff sa parehong kumpanyang pinapasukan ni Althea. Hindi pala biro, hindi pala salita, ngunit may kakaibang dignidad sa kilos. Hindi alam ng kahit sino, lalo na ni Althea, na si Lucas ay ang nawawalang crown prince ng kaharian ng Valenrich, isang makapangyarihang monarkiya sa Europa. Pinili niyang mawala matapos ang isang trahedyang sumira sa kanyang tiwala sa pamilya, sa trono at sa sarili. Magkaibang mundo. Magkaibang bigat ng buhay. At hindi nila alam na isang desisyon ang magtatali sa kanila, isang kasal na hindi isinilang sa pag-ibig, kundi sa pangangailangan. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng ulan. Tinawagan si Althea ng kanyang tiyahin, galit at walang pasensya. Althea, hindi na kami pwedeng maglabas ng pera para sa mama mo. May utang na kami. Kung gusto mong mabuhay siya, gumawa ka ng paraan. Sa loob ng ospital, nakatingin si Althea sa ina niyang nakaratay, may mga tubo at makinang umaandar. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang resibo ng bayarin, halagang hindi niya kailanman maaabot kahit magtrabaho siya ng 10 taon. At doon pumasok ang isang alok na magpapabago sa kanyang buhay. Ang amo ng kumpanya, si E. Villasenor, isang matandang negosyanteng may impluwensya, ay lumapit sa kanya. May isang kondisyon, malamig nitong sabi. Bayaran ko ang lahat ng gastusin ng nanay mo. Pero kailangan mong pakasalan ang lalaking pipiliin ko. Nanlaki ang mata ni Althea. Ano po? Isang perma. Isang kasal. Walang drama. Walang tanong. At ang lalaking iyon ay si Lucas. Nang ipaalam sa kanya ang desisyon, hindi siya tumanggi. Tumingin lang siya kay Althea, diretso, kalmado. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin, sabi niya. Kaya kong umatras. Pero paano siya urong kung ang kapalit ay buhay ng kanyang ina? Tahimik ang kasal. Walang handa. Walang ngiti. Isang maliit na chapel. 2 pusong parehong may dinadalang bigat. Sa mata ni Althea, pinakasalan niya ang isang mahirap na lalaki, isang lalaking walang kayamanan, walang pangarap at walang malinaw na kinabukasan. At sa mata ni Lucas, pinakasalan niya ang isang babaeng hindi niya inaasahang magiging dahilan para muling makaramdam siya ng pagiging tao. Bago pa tuluyang lumalim ang kwento, kung nararamdaman mong may kakaibang kurot ang simula ng istoryang ito, isang kwentong hindi lang tungkol sa lihim at kasinungalingan, kundi tungkol sa mga pusong napilitang magtagpo, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito, ibahagi kung kanino mo gustong ipadama ang ganitong emosyon, at mag-subscribe dahil ang mga susunod na mangyayari ay mas mabigat, mas masakit, at mas totoo kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa isang maliit na inuupahang bahay. Isang silid, isang kama, at katahimikan na parang may dingding sa pagitan nila. Hindi sila nag-uusap maliban sa kinakailangan. Uwi ako ng late, madalas sabihin ni Lucas. May pagkain sa mesa, sagot ni Althea, walang emosyon. Pero sa likod ng katahimikan, may mga sandaling unti-unting pumapasok ang tanong sa isip ni Althea. Bakit parang sanay si Lucas sa mamahaling asal? Bakit maingat siya magsalita? Bakit kapag may dumaraan na mamahaling sasakyan, tila mailungkot sa kanyang mga mata? Isang gabi, nakita ni Althea si Lucas na may kausap sa telepono, naka-English, malalim, at puno ng otoridad. Nang mapansin siyang nakikinig, agad itong tumigil. Sino kausap mo? Tanong niya. Isang kaibigan, sagot ni Lucas, maikli. At doon nagsimulang mabuo ang bitak. Hindi pa alam ni Althea na ang kaibigan na iyon ay isang royal advisor na matagal nang naghahanap sa kanya. At hindi pa alam ni Lucas na ang katahimikan ni Althea
ay unti-unting nagiging damdaming hindi niya pinlano, isang damdaming mas delikado kaysa sa pagbabalik sa trono. Sa mga susunod na araw, magsisimula ang mga tanong, ang mga pagsubok, at ang mga lihim na pilit tinatago ng isang lalaking may korona sa nakaraan, at isang babaeng inakala niyang mahirap lang ang pinakasalan niya. At dito pa lang talaga nagsisimula ang tunay na kwento. Lumipas ang mga araw na tila pare-pareho, ngunit sa ilalim ng katahimikan ng maliit nilang bahay, may unti-unting nabubuong tensyon, hindi galit, kundi pagkalito. Si Althea ay sanay na sa pagiging mag-isa kahit may kasama. Ganito ang buhay niya noon pa man. Pero kay Lucas, iba. May presensya siyang hindi maipaliwanag, hindi mapang-abala, pero ramdam. Isang umaga, maagang nagising si Althea dahil sa tunog ng nagkakandadong pinto. Sumilik siya mula sa kwarto at nakita si Lucas na naka-plain na damit, ngunit maayos ang tikas. Hindi iyon mukhang suot ng isang maintenance staff. Saan ka pupunta? Tanong niya, pilit gawing normal ang boses. Napalingon si Lucas. May aasikasuhin lang. Babalik ako bago maggabi. Linggo ngayon, dagdag ni Althea. Wala kang pasok. Sandaling tumahimik si Lucas. Isang kisap ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mukha, pero mabilis din niyang itinago. May tinutulungan lang akong kaibigan. Hindi na siya sinundan ng tanong ni Althea, pero may kung anong bumigat sa dibdib niya. Simula noon, mas naging mapagmasid siya. Napansin niyang may mga araw na nawawala si Lucas ng buong maghapon. May mga gabing tahimik itong umuuwi, parang may bitbit na bigat na ayaw ibahagi. Isang gabi, habang naglalabas si Althea sa likod ng bahay, may nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Lucas na iniwan sa upuan. Isang maliit na metal na insignia, hugis korona, may ukit na kakaibang simbolo. Hindi ito mukhang laruan. Hindi rin mukhang ordinaryong dekorasyon. Hinawakan niya iyon at parang mailamig na dumaloy sa palad niya. Pagdating ni Lucas, hawak na ni Althea ang insignia. Ano ito? Direkta niyang tanong. Nanigas si Lucas. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, hindi niya agad nasagot ang tanong. Isang alaala, sabi niya sa wakas. Alaala ng ano, git ni Althea. Hindi ka ordinaryong tao, Lucas. Ramdam ko yon. Simula pa lang. Tahimik ang pagitan nila. Ang ilaw sa sala ay mahina, sapat lang para makita ang tensyon sa mga mata nila. Kung may tinatago ka, dugtong ni Althea, nanginginig ang boses, sabihin mo. Dahil hindi ko alam kung asawa ba kita o estrangherong pinilit kong pakisamahan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucas. Umupo siya sa harap ni Althea, pinagdikit ang mga kamay, parang naghahanda sa isang digmaang matagal niyang iniiwasan. Hindi pa oras, sabi niya. Pero kapag dumating ang araw na kailangan mong malaman, hindi ko na itatago. Hindi nasiyahan si Althea, pero wala siyang lakas para ipaglaban pa. Tumayo siya at iniwan si Lucas sa sala, pero sa loob-loob niya, may isang takot na unti-unting namumuo, takot na baka ang lalaking pinakasalan niya ay mas malayo sa kanya kaysa sa inaakala niya. Samantala, sa isang hotel sa Maynila, may nagaganap na lihim na pagpupulong. Isang lalaking may puting buhok, elegante ang suot, ang nakaupo sa harap ng mesa. Kailangan na niyang bumalik, mariing sabi ng lalaki. Ang kaharian ay walang pinuno. Ang Crown Prince ay hindi pwedeng manatiling anino. Sa kabilang linya ng video call, si Lucas, ang lalaking kilala ng mundo bilang Prince Lucien Alexander von Alvarez, ay nakatingin lang, walang emosyon. May asawa na ako, sagot niya. At hindi siya bahagi ng mundong iyan. Magiging bahagi siya, malamig na tugon ng matanda. Dahil ang korona ay hindi tumatanggap ng pagtanggi. At sa sandaling iyon, hindi alam ni Althea na ang katahimikan ng maliit nilang bahay ay malapit ng wasakin ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakalang haharapin. Isang katotohanang magtatanong sa kanya kung ang kasal ba nila ay simula ng pag-ibig o simula ng isang sakripisyong mas malaki pa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Makalipas ang ilang araw, tila mas lalo pang bumigat ang hangin sa pagitan ni Althea at Lucas. Hindi sila nag-aaway pero hindi rin sila tulad ng dati. May mga sandaling magkasabay silang kumakain sa maliit na mesa, ngunit walang imik, tanging tunog ng kutsara at pinggan ang maririnig. May mga gabing magkatabi silang natutulog, ngunit ang pagitan ng mga katawan nila ay parang bangin na hindi matawid. Si Althea,
kahit pilit niyang itinatago, ay unti-unting nilalamon ng tanong. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Bakit parang sanay siya sa katahimikan, sa disiplina, sa mga desisyong parang may bigat ng mundo? Bakit kapag may dumarating na sulat na walang return address, agad itong itinatago ni Lucas? Isang hapon, habang nasa palengke si Althea, may isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Makinis, mamahalin at halatang hindi pangkaraniwan sa lugar. Bumaba ang isang babaeng matangkad, elegante, at may tindig na parang sanay sundin. Siya po ba si Althea? Tanong ng babae, magalang ngunit malamig. Ako po, sagot ni Althea, naguguluhan. May nais lang po kaming iparating. Tungkol kay Lucas. Parang may kumalabit sa dibdib ni Althea. Ano po ang tungkol sa asawa ko? Sandaling tumingin ang babae sa paligid, saka muling humarap. Mas mabuting pag-usapan natin ito sa isang mas pribadong lugar. Hindi alam ni Althea kung bakit siya pumayag. Marahil dahil matagal na niyang hinahanap ang sagot at ngayon, kusang lumalapit ang pinto. Sumakay siya sa sasakyan, ang mga palad niya'y pawis na pawis. Sa loob ng sasakyan, iniabot ng babae ang isang tablet. Isang larawan ang nakadisplay, si Lucas, ngunit hindi ang Lucas na kilala niya. Nakaayos ito sa mamahaling suite, may korona sa ulo, at napapaligiran ng mga taong nakayuko. Hindi maaari, mahina niyang nasambit. Siya po si Prince Lucien Alexander von Alvarez, sabi ng babae. Crown Prince ng Kahariang Alvarizia. Parang nawala ng tunog ang mundo ni Althea. Lahat ng tanong niya, sabay-sabay na bumuhos ang sagot at kasabay noon ang sakit. Kung ganoon, nanginginig niyang sabi, ano ako sa kanya? Nagtagal bago sumagot ang babae. Asawa niya. Ngunit komplikado. Pag-uwi ni Althea, wala si Lucas. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tablet na iniwan sa kanya ng babae. Paulit-ulit niyang tinitigan ang larawan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang kapwa niya lang lumalaban sa kahirapan, isang prinsipe pala. Bumukas ang pinto bandang gabi. Pumasok si Lucas, halatang pagod. Ngunit nang makita niya si Althea, alam niyang tapos na ang pagtatago. Alam mo na, sabi niya, hindi na nagtatanong. Tumango si Althea. Lahat pala ng tahimik mo kasinungalingan. Lumapit si Lucas. Hindi. Ang katahimikan ko takot. Takot na kapag nalaman mo ang totoo, mawala ka. May karapatan ba akong manatili? Tanong ni Althea, umiiyak. O isa lang akong aksidenteng nadamay sa buhay mo? Hinawakan ni Lucas ang mga kamay niya. Ikaw ang pinili ko. Hindi ang korona. Hindi ang kaharian. Pero hinahanap ka na nila, giit ni Althea. At kapag bumalik ka saan ako lulugar? Hindi nakasagot si Lucas. At sa katahimikan ng sandaling iyon, parehong nilang naintindihan, hindi sapat ang pag-ibig kung may buong mundong humihila sa kabaligtaran. Kinabukasan, dumating ang opisyal na sulat. May selyong ginto. Isang utos. Kailangan nang bumalik ng Crown Prince. At sa desisyong iyon, hindi lang ang kapalaran ni Lucas ang nakataya, kundi ang puso ni Althea, na kailangang pumili kung susunod siya sa lalaking mahal niya o iiwan ang mundong kinalakhan niya para sa isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil ang tunay na laban ay hindi laban sa kaharian, kundi laban sa tanong kung hanggang saan kayang magmahal ng isang babaeng biglang natuklasang ang kanyang asawa ay isang prinsipe na may koronang kailangang isuot, kahit may kapalit na sugat sa puso. Tahimik ang umaga ng araw na iyon, pero sa loob ng dibdib ni Althea, parang may unos na nagbabanggaan. Nakaupo siya sa maliit na kusina, nakatitig sa tasa ng kape na matagal nang lumamig. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang nakita niya sa sulat, mga salitang hindi niya inakalang kailanman ay magiging bahagi ng buhay niya. Isang utos. Isang obligasyon. Isang koronang hindi pwedeng talikuran. Pumasok si Lucas sa kusina, bihis na bihis, mas maayos kaysa dati. Hindi mamahalin ang suot, pero may kakaibang tikas, iyong klase ng tindig na hindi natututunan, kundi ipinapanganak. May darating, sabi niya, mahinahon. Mga tao mula sa kaharian. Hindi agad sumagot si Althea. Kailangan mo na bang umalis? Tanong niya kalaunan, halos pabulong. Sagot ni Lucas. Pero ayokong umalis nang hindi malinaw ang lahat sa iyo. Tumayo si Althea at hinarap siya.
Malinaw na, sabi niya, pilit pinatitibay ang boses. May mundo kang hindi ko kayang pasukin. At may buhay akong bigla mong ginulo. Masakit ang tumama ng mga salita, pero hindi siya tumigil. Parang kung hihinto siya, guguho siya. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam, dugtong niya? Na mahalin ka ng isang tao, tapos malalaman mong hindi pala kayo magkapantay? Na habang iniisip mong pareho kayong lumalaban sa buhay, may kaharian pala siyang babalikan. Lumapit si Lucas. Alve. Hindi, singit niya. Hayaan mo akong magsalita. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi ko ginusto ang kapanganakang iyon, sabi niya. Tumakas ako dahil ayokong mabuhay sa mundong puno ng kontrol. Ikaw ang unang taong hindi tumingin sa kung ano ako, kundi kung sino ako. Napatawa si Althea, pero walang saya. Pero sino ka nga ba, Lucas? Ang lalaking pinakasalan ko? O ang prinsipe na kailangan ng kaharian? Bago pa siya masagot, may kumatok sa pinto. 3 beses. Mariin. Walang pag-aalinlangan. Pagbukas ni Lucas, tumambad ang 2 lalaking naka-formal suit at isang babaeng elegante, ang babaeng nakausap ni Althea sa palengke. Your Highness, sabay-sabay nilang sabi, bahagyang yumuko. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi dahil hindi na niya alam, kundi dahil ayaw niya talaga ito nakita. Hindi sa larawan. Hindi sa kwento. Kundi sa realidad. Handa na po ang sasakyan, sabi ng babae. At ang eroplano. Tahimik si Lucas. Lumingon siya kay Althea. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Kung ayaw mong sumama, maiintindihan ko. Sumakit ang dibdib ni Althea. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung ganoon lang ba kadali. Pero sa halip, isang tanong ang lumabas sa bibig niya. Kung sumama ako, sabi niya, may lugar ba ako roon o palamuti lang ako sa tabi ng isang prinsipe? Nagkatinginan ang mga bisita. Alam nila ang ibig sabihin ng tanong. May tradisyon, maingat na sagot ng babae. May inaasahan ang kaharian. Mumiti si Althea, isang iting puno ng lungkot. Iyon na ang sagot. Lumapit siya kay Lucas, marahan. Inilagay niya ang kamay niya sa dibdib ng lalaki. Mahal kita, sabi niya, umiiyak. Pero hindi ako isinilang para mawala sa sarili ko. Humigpit ang panga ni Lucas. Kung kailangan kong piliin. Hindi, putol ni Althea. Huwag mo akong gawing dahilan ng isang digmaang hindi ko kayang panindigan. Bumalik ka. Harapin mo ang mundo mo. Kinuha niya ang singsing sa daliri niya at inilagay iyon sa palad ni Lucas. Hindi bilang pagtanggi, kundi bilang paalala. Kapag dumating ang araw na hindi ka na prinsipe, sabi niya, at isa ka na lang ulit lalaking handang magmahal ng walang korona, doon tayo muling mag-usap. Umalis si Lucas ng araw na iyon na parang kalahati ng puso niya ay naiwan sa maliit na bahay. At si Althea, naiwan sa katahimikan, hindi bilang mahina, kundi bilang babaeng piniling mahalin ang sarili kahit masakit. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang kwento. Dahil sa kabilang panig ng dagat, sa isang kahariang puno ng lihim at intriga, unti-unting mauunawaan ni Lucas na ang tunay na laban ay hindi ang pag-upo sa trono, kundi ang pagbawi sa babaeng iniwan niya sa mundong hindi binibili ng korona. Sa kahariang Alvarezia, sinalubong si Lucas ng malamig na marmol, matataas na haligi at mga matang sanay magtago ng lihim. Ang bawat hakbang niya sa loob ng palasyo ay parang may kasamang bigat, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa kawalan. Sa gitna ng karangyaan, mas ramdam niya ang pagkawala ni Althea. Your Highness, bati ng mga tagapayo, sa bayuko. Marami pong naghihintay. Mumiti siya ng bahagya, ngunit walang umabot sa mga mata niya. Sa unang pagpupulong, pinag-usapan ang ekonomiya, mga alyansa, mga kasunduan. Mga salitang dati kabisado niya, ngunit ngayon ay parang tunog lang. Sa bawat pagtigil ng usapan, sa bawat sandaling may katahimikan, pumapasok sa isip niya ang maliit na kusina, ang malamig na kape, at ang babaeng nagpaalam ng hindi humingi ng kapalit. Sa kabilang banda, si Althea ay bumalik sa dati niyang ritmo, trabaho sa maliit na cafe sa umaga, tahimik na gabi sa bahay. Ngunit hindi na siya pareho. May mga sandaling napapatingin siya sa pinto, umaasang bubukas iyon. May mga gabing napapahawak siya sa singsing na wala na sa daliri niya,
iniisip kung tama ba ang pinili niya. Isang gabi, may kumatok sa pintuan ng CAF matapos magsara. Isang sobre ang iniabot ng isang courier. Walang return address. Mabigat ang papel. Pagbukas niya, iisang sulat lang ang laman. Hindi ako humihingi ng paumanhin sa pag-alis. Humihingi ako ng oras. May mga laban akong kailangang tapusin bago ako makabalik bilang lalaking karapat-dapat sa iyo. Walang pirma, pero alam niya. Sa palasyo, unti-unting nararamdaman ni Lucas ang higpit ng korona. May ipinakikilalang mga potensyal na mapapangasawa, mga babaeng edukado, maganda at may dugong maharlika. Umiti siya sa harap nila, nakipag-usap ng magalang, ngunit sa loob niya, sarado ang pinto. Hindi pa handa ang kaharian sa isang reyna na hindi nila naiintindihan, wika ng matandang tagapayo. At hindi rin handa ang reyna sa kaharian. Tumingin si Lucas sa bintana, sa malayong dagat. O baka ang kaharian ang kailangang matutong umunawa. Sa bawat araw na lumilipas, may mga desisyong kailangan niyang gawin, mga reformang magpapabago sa takbo ng Alverezia. May mga tumututol, may mga nagbabantang aalis ng suporta. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Pinaglalaban niya ang isang hinaharap na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa babaeng piniling iwan siya para manatiling buo ang sarili. Samantala, si Althea ay unti-unting natututong huminga ng mag-isa. May mga bagong kaibigan, may mga tawanan, ngunit may puwang na hindi napupunan. Hindi siya naghihintay, pero hindi rin niya isinasara ang pinto. Isang umaga, may balita sa telebisyon. Isang crown prince na tumatangging sundin ang lumang tradisyon. Isang lalaking handang baguhin ang kaharian para sa pag-ibig at pagkakapantay-pantay. Huminto si Althea sa paglalakad. Nakatingin siya sa screen, sa mukhang pamilyar. Hindi siya umiyak. Umiti lang siya, mahina, pero totoo. Dahil alam niyang ang laban nila ay hindi pa tapos. At sa pagitan ng dalawang mundong pinaghiwalay ng dagat, may pag-asang unti-unting binubuo, hindi ng korona, kundi ng katotohanang ang pag-ibig, kapag tunay, ay marunong maghintay at lumaban ng patas. At doon, sa puntong iyon, nagsisimula ang mas mahirap na yugto, ang pagbabalik na hindi sigurado, at ang tanong kung handa na ba silang harapin ang isa't isa, hindi bilang prinsipe at simpleng babae, kundi bilang dalawang taong piniling magmahal kahit mahirap. Lumipas ang mga buwan na parang mahahabang gabi, walang katiyakan, pero may munting liwanag na patuloy na kumikislap. Sa Alverezia, mas naging tahimik ang kilos ni Lucas, ngunit mas matatag. Hindi na siya basta sumusunod. Sa bawat pagpupulong, may mga desisyong pumapabor sa karaniwang mamamayan, mga hakbang na ikinagulat ng konseho at ikinagalit ng ilang makapangyarihang pamilya. Hindi ito ang itinuro sa inyo, mariing sabi ng isa sa mga duke, ang boses ay puno ng babala. Ito ang natutunan ko, mahinahong tugon ni Lucas. Sa labas ng palasyo. Sa mundong hindi nasusukat ng titulo. Sa gabi, mag-isa siyang naglalakad sa hardin ng palasyo. Walang bantay. Walang alalay. Tanging alaala ni Althea ang kasama niya. Ang paraan ng pagtitig nito kapag may gusto siyang sabihin pero pinipiling manahimik. Ang tapang na hindi sumisigaw pero hindi rin sumusuko. Samantala, sa lungsod, si Althea ay may sarili ring laban. Ang CAF na pinagtatrabahuhan niya ay muntik ng magsara. May-ari ang nagdesisyong ibenta ito sa isang malaking kumpanya. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Althea, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa maliit na lugar na iyon. Kung mawawala ito, sabi niya sa pulong ng mga empleyado, mawawala rin ang kabuhayan ng marami. Hindi man tayo mayaman, may dignidad tayong ipaglaban. Nag-ambagan sila. Naghanap ng paraan. At sa tulong ng komunidad, nanatiling bukas ang CAF, mas maliit, mas simple, pero mas buhay. Isang gabi, may dumating na liham mula sa ibang bansa. Hindi opisyal. Walang selyo ng kaharian. Isang simpleng papel. May mga araw na parang mas madali sanang sumuko. Pero kapag iniisip ko kung paano ka tumayo sa harap ng takot at pinili ang sarili mo, naaalala ko kung bakit ako lumalaban. Pinisil ni Althea ang papel. Hindi siya sumagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang may mga salitang mas mabuting hintayin ang tamang panahon. Sa Alverezia, lumala ang tensyon. May mga bulong-bulungan ng kudeta, ng pag-alis ng suporta ng ilang rehiyon.
Isang gabi, pinatawag si Lucas ng konseho. Kung ipagpapatuloy mo ito, babala ng pinakamatandang tagapayo, maaaring mawala sa iyo ang trono. Tumingin si Lucas ng diretsyo. Kung iyon ang kapalit ng pagbibigay ng boses sa mga walang tinig, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na lang tungkol sa pamumuno, kundi sa pagkatao. Sa lungsod, si Althea ay nakatanggap ng imbitasyon, isang seminar sa ibang bansa, tungkol sa social enterprise. Isang pagkakataong hindi niya inasahan. Hawak niya ang papel, nanginginig ang kamay. Kung aalis ako, bulong niya sa sarili, anong mangyayari sa atin? Hindi niya alam na sa parehong gabing iyon, sa kabilang panig ng dagat, si Lucas ay gumagawa ng desisyong maaaring magpabago sa lahat, isang desisyong maglalapit o tuluyang maglalayo sa kanila. At sa pagitan ng dalawang desisyong iyon, nakabitin ang tanong na matagal ang hinihintay ng sagot. Handa na ba silang magsalubong muli, dala ang mga sugat na hindi na tinatago, at ang pag-ibig na hindi na kailangang magkunwari? Ang mundo ay patuloy na umiikot at ang oras ay hindi humihinto. Ngunit ang kwento nila, unti-unti pa lamang umaabot sa pinakamabigat na yugto. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng kahit sino, isang umagang balot ng ambon sa Alverizia, at sikat ng araw sa lungsod na kinalakhan ni Althea. Parang sabay na huminga ang dalawang mundong matagal ng magkalayo. Sa palasyo, nakatayo si Lucas sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang opisyal na kasuotan ng Crown Prince, mabigat, hindi lang sa balikat kundi sa konsensya. Sa labas ng pintuan, naghihintay ang mga tagapayo, ang konseho, ang buong sistemang handang igapos siya sa papel na matagal na niyang sinusubukang baguhin mula sa loob. Handa na po kayo, sabi ng isang aide. Huminga ng malalim si Lucas. Handa na, sagot niya, kahit alam niyang ang salitang iyon ay kalahati lang ng katotohanan. Sa loob ng bulwagan, isa-isang binasa ang mga panukala. Mga desisyong magtatakda ng direksyon ng kaharian sa mga susunod na dekada. Nang dumating ang huling usapin, ang usapin ng kasal, tumigil ang oras. Kailangan ng kaharian ng reyna, mariing wika ng isang konsehal. Isang babaeng may dugong maharlika. Isang simbolo ng katatagan. Tumingin si Lucas sa bawat mukha. Ang kailangan ng kaharian, sagot niya, mabagal pero malinaw, ay isang pinunong hindi natatakot pumili ng tama kahit mahirap. Nagbulungan ang bulwagan. May mga galit. May mga takot. May mga nakangiting may ibang balak. Sa parehong oras, si Althea ay nakaupo sa maliit na silid ng seminar, hawak ang ballpen pero hindi makapagsulat. Nasa harap niya ang papel ng aplikasyon, isang pirma na magdadala sa kanya sa ibang bansa, ibang buhay. Isang pirma na maaaring tuluyang magputol sa huling hibla ng koneksyon nila ni Lucas. Lumapit ang facilitator. May oras ka pa, sabi nito. Hindi kailangang magmadali. Ngumiti si Althea. Buong buhay ko na pong minamadali, sagot niya. Ngayon lang ako natutong huminto. Sa Alverizia, tumayo si Lucas mula sa upuan niya. Isang hakbang palapit sa gitna ng bulwagan, isang hakbang palayo sa inaasahan ng lahat. Kung ang kondisyon ng trono, mariin niyang sabi, ay ang pagtalikod ko sa babaeng minahal ko bilang isang kapantay, kung ganoon, kailangan nating pag-usapan kung anong uri ng kaharian ang gusto nating ipaglaban. May sumigaw. May tumutol. Ngunit may ilan ding tumayo, mga kabataang opisyal, mga bagong lider na matagal nang naghihintay ng pagbabago. Sa lungsod, pinirmahan ni Althea ang papel, hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagpili sa sariling paglago. Ngunit bago niya ibinigay ang aplikasyon, may dumating na tawag. Isang international number. Althea, pamilyar ang boses sa kabilang linya, nanginginig ngunit buo. May desisyon akong ginawa at hindi ko kayang gawin ito nang hindi ka nalalaman. Napapikit si Althea. Hindi siya umiyak. Nakinig lang siya, sa bawat salitang matagal niyang hinihintay, sa bawat katahimikang puno ng ibig sabihin. Hindi pa malinaw kung saan hahantong ang mga desisyong iyon. Hindi pa tiyak kung magtatagpo ba ang mga landas nila o muling maghihiwalay. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pareho silang humaharap sa mundo nang hindi nagtatago, dala ang tapang na magmahal, kahit walang kasiguruhan. At doon, sa pagitan ng isang trono at isang pangarap, patuloy pang isinusulat ang kwento nila, isang kwentong hindi pa handang magtapos. Tahimik si Althea habang nakikinig sa kabilang linya. Naririnig niya ang mahinang ingay sa paligid ni Lucas,
mga yabag, bulungan, isang mundong malinaw na hindi kanya. Ngunit ang boses nito, iyon pa rin ang lalaking minsang nakasabay niyang kumain ng simpleng hapunan, ang lalaking natutong maghugas ng pinggan kahit may mga kamay na sanay sa papeles at desisyon. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, amin ni Lucas. Pero alam kong mali kung itatago ko pa sa'yo. Huminga ng malalim si Althea. Ano ang pinili mo? Tanong niya, diretso, walang paligoy. May sandaling katahimikan. Isang katahimikan na parang may bitbit na siglo. Pinili kong hindi magsinungaling, sagot ni Lucas. Pinili kong sabihin sa kanila na ang reyna, kung magkakaroon man, ay hindi dekorasyon. Na hindi siya simbolo lang kundi tao. At kung hindi nila kayang tanggapin iyon, handa akong harapin ang kapalit. Napaupo si Althea. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. At ang kapalit, mahinahon niyang tanong. Maaaring mawala sa akin ang titulo, sagot ni Lucas. Maaaring maging prinsipe na lang ako sa alaala ng mga tao. Ngumiti si Althea, kahit may luha. Alam mo, sabi niya, minahal kita hindi dahil sa kung ano ang maaari mong ibigay. Minahal kita dahil marunong kang makinig. Dahil hindi mo ako pinaliit kahit kailan. Sa Alverezia, nagkakagulo ang bulwagan. May mga opisyal na naglalakad palabas, may mga naiwan na tahimik na nakaupo. Ang kaharian ay nahahati sa pagitan ng takot at pag-asa. Hindi kita hinihila pabalik, dugtong ni Lucas. Kung saan ka man dadalhin ang desisyon mo, susuportahan kita. Hindi kita hahawakan kung kapalit nito ang pagkawala mo sa sarili mo. Napapikit si Althea. Ang mga salitang iyon ang matagal niyang hinintay kahit hindi niya alam. May seminar akong pupuntahan, sabi niya. May mga bagay akong gustong matutunan. May mga taong gusto kong tulungan. At kapag tapos na, tanong ni Lucas. Kapag tapos na, sagot ni Althea, saka natin alamin kung saan talaga nagtatagpo ang mga mundo natin. Hindi sila nagpaalam ng mahaba. Walang pangako. Walang petsa. Ngunit sa pagtatapos ng tawag, pareho nilang naramdaman, may nabunot na tinik sa dibdib. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang ihip ng hangin sa Alverezia. May mga artikulong lumabas. May mga kabataang sumusuporta. May mga protesta, hindi laban kay Lucas, kundi laban sa sistemang matagal nang hindi kinukwestiyon. Ang pangalan ng Crown Prince ay naging simbolo ng isang bagong posibilidad. Si Lucas ay patuloy na humaharap sa mga pulong, ngunit hindi na siya yumuyuko sa bawat utos. Sa bawat desisyong ginagawa niya, naroon ang alaala ni Althea. Hindi bilang dahilan, kundi bilang paalala kung bakit niya piniling lumaban. Samantala, si Althea ay lumipad patungo sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, nakaupo siya sa eroplano, hindi bilang asawa ng prinsipe, kundi bilang babaeng may sariling direksyon. Habang papalayo ang lupa sa bintana, hinawakan niya ang maliit na kwintas na suot niya, isang simpleng bagay, walang halaga sa mata ng iba, pero puno ng kahulugan para sa kanya. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Hindi niya alam kung ano ang anyo ng buhay na naghihintay sa kanila. Ngunit alam niya ito, ang kwento nila ay hindi na tungkol sa lihim at pagtatago. Ito ay kwento ng dalawang taong piniling maging totoo, kahit magkaiba ang mundong ginagalawan. At sa bawat hakbang na ginagawa nila palayo sa isa't isa, mas malinaw na pareho silang patungo sa iisang direksyon, isang lugar na hindi tinatawag na palasyo o lungsod, kundi tahanan. Lumipas ang mga linggo na parang dahan-dahang paghilom ng sugat, hindi agad napapansin, pero ramdam sa bawat paghinga. Sa ibang bansa, unti-unting natututo si Althea ng mga bagong konsepto, bagong wika ng pagtulong. Sa bawat seminar na dinadaluhan niya, sa bawat diskusyong may kinalaman sa social enterprise at community building, mas lalong lumilinaw sa kanya kung sino siya kapag walang nakadikit na pangalan ng iba. May mga gabing pagod siya, uuwi sa maliit na inuupahang silid, mauupo sa kama, at doon lang niya mararamdaman ang lungkot. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil may mga bagay na mahal mo kahit tama ang paglayo. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang mag-ina na nagtitinda sa gilid ng kalsada. May dala silang maliit na kariton, at ang bata ay nakangiti kahit halatang pagod. Napahinto si Althea. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humila sa puso niya. Lumapit siya, kinausap ang mag-ina, at sa simpleng usapan, may nabuo siyang ideya, isang proyektong pwedeng magsimula sa maliit, pero may malaking epekto.
Sa gabing iyon, sumulat siya ng proposal. Hindi para kanino man, kundi para sa sarili niya. Samantala, sa Alverezia, mas umiigting ang tensyon. May mga politikong lantaran ng kumukwestiyon sa pamumuno ni Lucas. May mga panukalang tanggalin ang ilang kapangyarihan niya bilang Crown Prince. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga ordinaryong mamamayan ang nagsisimulang magsalita, mga taong matagal nang walang boses. Isang umaga, bumisita si Lucas sa isang liblib na bayan. Walang media. Walang ingranding programa. Nakipagkamay siya sa mga magsasaka, nakinig sa mga kwento ng mga guro, at tumulong magbuhat ng mga kahon sa isang maliit na eskwelahan. May mga bulong-bulungan na bumababa raw siya sa antas ng karaniwang tao. Ngunit sa loob niya, doon niya nararamdaman ang tunay na bigat at saysay ng pamumuno. Sa pagitan ng kanilang abalang buhay, paminsan-minsan silang nagpapalitan ng mensahe. Hindi madalas. Hindi mahaba. Minsan isang linya lang. May araw na napapagod ako pero tuloy pa rin. Sagot ng isa. Tuloy-tuloy lang. Walang pangakong binibigkas. Pero may tiwala. Isang gabi, habang nagbabasa si Lucas ng mga ulat, may iniabot sa kanyang dokumento ang isang aid. Isang imbitasyon, isang international forum tungkol sa inclusive leadership. At sa listahan ng mga speakers, may isang pangalan na nagpahinto sa paghinga niya. Alvea. Hindi niya alam kung pagkakataon iyon o hamon. Hindi niya alam kung handa na ba silang magharap muli, hindi bilang asawa at prinsipe, kundi bilang dalawang taong binuo ng kanikanyang laban. Sa kabilang panig ng mundo, natanggap din ni Althea ang opisyal na email. Kasama sa forum ang isang kinatawan ng kahariang Alverezia. Binasa niya ang pangalan. Paulit-ulit. Hindi siya ngumiti agad. Hindi rin siya natakot. Huminga lang siya ng malalim. Dahil alam niyang ang susunod na pagkikita, kung mangyayari man, ay hindi na tungkol sa lihim, o sa pagtakbo, o sa pagbitaw. Ito ay tungkol sa kung sino na sila ngayon, matapos ang lahat ng pinagdaanan. At doon, sa pagitan ng dalawang imbitasyon, muling gumagalaw ang tadhana, dahan-dahan pero tiyak. Dumating ang araw ng forum na parang ordinaryo lang sa paningin ng iba, ngunit para kina Althea at Lucas, ito ang sandaling matagal nang iniiwasan at sabay na hinihintay. Isang malaking convention hall ang napuno ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa, mga taong sanay magsalita tungkol sa pagbabago, pero bihirang pagdaanan ito sa sariling buhay. Maaga pa lang, naroon na si Althea. Suot niya ang simpleng blazer, buhok na nakapusod, at hawak ang mga papel na ilang gabi niyang inayos. Habang naglalakad siya papunta sa backstage, naramdaman niya ang kaba, hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil alam niyang nasa iisang gusali lang sila ni Lucas. Sa kabilang bahagi ng hall, kakababa lang ni Lucas mula sa sasakyan. Walang korona. Walang royal sash. Isang maayos na suit lang at ang bigat ng mga matang sanay magbasa ng silid. Ngunit kahit ilang ulit na niyang hinarap ang mas mahihirap na pagpupulong, iba ang tibok ng puso niya ngayon. Your Highness, bati ng aide, handa na po ang upuan ninyo. Salamat, sagot ni Lucas. Sandaling huminto siya. Dito na lang ako sa likod. Umupo siya sa hanay ng mga tagapakinig, hindi sa entablado. Gusto niyang makinig, hindi bilang prinsipe, kundi bilang tao. Nagsimula ang programa. Iba't ibang speaker ang umakyat sa entablado, mga estadistika, mga proyekto, mga salitang puno ng pangako. Hanggang sa tawagin ang pangalan ni Althea. Tumayo siya. Sa bawat hakbang papunta sa gitna ng ilaw, parang bumabalik ang lahat, ang maliit na bahay, ang kusina, ang katahimikan bago ang pag-alis. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Hindi ako galing sa isang makapangyarihang pamilya, simula niya. Hindi rin ako lumaki na may koneksyon. Pero natutunan ko na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa titulo, nagsisimula ito sa pakikinig. Sa likod ng hall, nanigas si Lucas. Hindi niya inalis ang tingin sa entablado. Sa bawat salitang binibigkas ni Althea, mas lalo niyang nakikilala ang babaeng minahal niya, hindi na bilang asawa, kundi bilang lider sa sarili niyang paraan. Ikinuwento ni Althea ang mga komunidad na nakilala niya, ang mga kababaihang lumaban ng tahimik, ang mga batang natutong mangarap kahit kulang ang lahat. Walang drama. Walang paawa. Tanging katotohanan. At minsan, dagdag niya, bahagyang nanginginig ang boses,
Kailangan mong lumayo sa isang mahal mo para pareho kayong lumakas. May sandaling katahimikan bago ang palakpakan. Mahaba. Tutu. Hindi agad tumayo si Lucas. Nanatili siyang nakaupo, hinahayaan ang sandali na lumipas. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling anino. Matapos ang programa, nagkagulo ang backstage. May gustong makipagkamay kay Althea, may gustong magtanong. Sa gitna ng lahat, may isang presensyang hindi niya kailangang lingunin para makilala. Althea. Huminto siya. Dahan-dahang humarap. Nandoon si Lucas, walang distansya, walang harang, walang papel na ginagampanan. Tahimik lang silang nagkatitigan, parang sinusukat kung gaano nakalayo ang narating ng bawat isa. Salamat, sabi ni Lucas sa wakas. Sa pagpili mong maging totoo. Ngumiti si Althea, hindi tulad ng dati, kundi mas buo. Salamat din, sagot niya, sa hindi mo pagpilit na manatili ako. Hindi sila nagyakap. Hindi rin sila nagpaalam. Tumayo lang sila roon, sa gitna ng ingay ng mundo, dalawang taong may parehong sugat at parehong tapang. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang dalawa, ang kwento nila ay hindi na tungkol sa kung sino ang iiwan, kundi kung paano muling magsisimula, kung pipiliin nila. Hindi pa ito ang wakas. Hindi pa ito ang sagot. Tahimik ang pagitan nila matapos ang maikling pag-uusap na iyon. Walang salitang kailangang idagdag, dahil pareho nilang alam, ang lahat ng hindi nasabi ay mas mabigat kaysa anumang pangako. Lumipas ang forum. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, bumalik sa kani-kanilang bansa, kani-kanilang laban. Si Lucas ay bumalik sa Alverizia, dala ang isang bagong lakas ng loob. Hindi na siya bumalik bilang prinsipe na nagdadalawang isip, kundi bilang lider na malinaw ang pinaninindigan. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga opisyal na tuluyang kumalas, may mga lumang alyansang bumagsak. Ngunit may mga bagong umusbong, mga reformang unti-unting nagbukas ng pinto para sa mas makataong pamumuno. Isang araw, sa harap ng konseho, ginawa ni Lucas ang desisyong matagal nang nakabitin sa hangin. Ibinibigay ko ang aking titulo bilang Crown Prince, mariin niyang sabi. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagpili. Ang kahariang hindi kayang tumanggap ng pagbabago ay hindi kahariang nais kong pamunuan. Nagkagulo ang bulwagan. May mga sumigaw. May mga umiyak. Ngunit sa labas ng palasyo, may mga taong pumalakpak, hindi dahil sa pagkawala ng prinsipe, kundi dahil sa pagsilang ng isang tao. Samantala, si Althea ay bumalik sa lungsod na minsang iniwan niya. Hindi bilang babaeng umaasang may babalikan, kundi bilang babaeng may dalang karanasan, kaalaman at paninindigan. Binuksan niya ang isang maliit na community center, isang lugar para sa mga babaeng gustong magsimula muli, para sa mga kabataang kailangang marinig, para sa mga pangarap na matagal nang sinupil ang takot. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga upuan sa loob ng center, may pumasok na lalaking pamilyar ang tindig. Wala siyang suot na mamahaling suit. Wala ring korona. Isang simpleng pulo lang at mga matang mas malinaw kaysa dati. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Lucas, mahinahon. Tumingin si Althea. Hindi siya nagulat. Parang alam niyang darating ang araw na ito, hindi sa petsa, kundi sa kahulugan. Marunong ka bang magbuhat ng mesa? Tanong niya, may bahagyang ngiti. Ngumiti si Lucas. Matagal ko nang ginagawa. Magkatabi silang nagtrabaho, walang seremonya, walang paliwanag. Sa bawat paglipat ng upuan, sa bawat tahimik na sandali, unti-unting nabubuo ang isang bagong anyo ng ugnayan, hindi minadali, hindi ipinilit. Sa paglubog ng araw, naupo sila sa may bintana. Tahimik. Payapa. Hindi kita binalikan para bawiin ang nakaraan, sabi ni Lucas. Nandito ako para itanong kung may puwang pa para sa hinaharap. Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya sa labas, sa mga batang naglalaro, sa mga babaeng nagtatawanan, sa mundong patuloy na umiikot. May puwang, sagot niya. Basta sabay nating haharapin. Walang korona. Walang lihim. Tumango si Lucas. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang lalaki. At doon nagtapos ang kwento nila, hindi sa kasalan, hindi sa trono, hindi sa pamamaalam, kundi sa isang tahimik na pagpili. Pagpiling magmahal ng pantay. Pagpiling maging totoo. Pagpiling magsimula kahit walang katiyakan.
At minsan, iyon ang pinakamatapang na wakas.